Hi! Hello guys! Ito na nga po pala yung part 2 ng paggawa natin ng chip bags. Sa hindi nga po pala nakapanood ng part 1 itong ating chip bag, meron po tayong pa-order na 50 pieces na chip bag sa ating printing shop. Spider-Man team nga yung gustong layout ni customer. Dito sa part na nga na ito is gumagawa muna ako ng isang finished product for approval ni client. Nung matapos ko na nga gawin itong first finished product is nagpadala muna ako kay client ng video for approval nga niya kung okay na sa kanya yung kinalabasan ng aming gawa. Ito nga yung video na isinend ko kay client. Ay nung okay na nga kay client itong aming layout ay saka lang kami nagprint ng madamihan. Nung mga oras na nga na ito is si daddy yung nagpiprint kasi nasa office pa ako nung mga time na yan. At nung makauwi na nga ako galing sa office, syempre kumain at nagpahinga lang din ulit ako sandali. Char lang, syempre kailangan ko pa rin kumain at magpahinga saglit kasi syempre galing din ako sa trabaho, kailangan ko mag-charge para bago magtrabaho ulit. But anyway, dito sa part na ito is tinaas ko na nga itong aming mini lamesa sa likod and ready ko na din yung mga gamit na gagamitin ko para sa pag-assemble nitong ating chip bag. Bago nga ako magsimula mag-assemble is eto nga't nagpiprint pa ako ng mga kulang pa kasi hindi natapos ni daddy i-print ang lahat ng layout. Alam nyo ba guys, habang nag-assemble ako nitong ating chip bags, meron akong i-share sa inyo na kwento. I-share ko sa inyo kung paano ba kami napunta dito sa aming business na printing shop. Alam nyo ba guys, nung college time namin ni daddy, same school kaming dalawa at dun nga kami nagkakilala sa school namin. Siguro mga third year college kami noon, nakapag-decide kami ni daddy bumili noon dati ng printer. Way back 2006 or 2007, gumagawa siya ng thesis noon, then ako naman gumagawa kami ng research. Nung mga panahon na nga na yun is grabe, napakahirap napakamahal din magpa-print sa printing shop. Kaya bumili kami ng sarili naming printer para yung mga classmate namin sa school is sa amin na nga rin magpapaprint. Alam nyo ba guys, yung printer na yon nabili namin sa pamamagitan lang ng pag-iipon namin ni daddy nung mga baon namin. Pero yung ending nga is naging personal use na lang din namin yung aming printer. Paano ba naman nahihiya kami pareho mag-offer sa mga classmate namin na sa amin na lang sila magpapaprint. At saka medyo malayo nga yung bahay ni daddy sa school namin. Sobrang hassle kapag pupunta pa yung mga classmate namin sa bahay nila daddy para magpa-print. Fast forward nga, nung makagraduate na kami ni daddy is napabayaan na namin yung printer na yun. Kasi nagkaroon na nga kami ng sarili-sarili namin mga trabaho ni daddy that time. Fast forward nga, nung maging mag-asawa na nga kami ni daddy is nag-iisip na nga kami kung ano ba yung magandang business na pwede naming simulan. Kaya nung pandemic, dun kami nagsimulang mag-invest ni daddy dito sa aming printing shop. Kasi that time, maraming nagpapaserox kasi may mga ayuda na kailangan may photocopy sila ng mga IDs nila. Ang una nga namin binili is bumili muna kami ng isang printer. Ito nga guys, yung kauna-unahang printer namin. Sa online nga lang namin nabili itong printer na ito. Syempre, bago kami bumili ng printer, nag-research muna kami ni daddy kung ano ba talaga yung magandang printer. Yung gusto kasi namin ni daddy is pwede ka na mag-print, pwede ka na rin mag-xerox, then pwede ka na din mag-scan. At ito nga yung printer na nagustuhan namin, Epson ang kanyang brand and L5190 nga ang kanyang model. Dito nga sa printer na ito is pwede ka na mag-print, xerox, and scan ng long size. Napakasulit talaga nung pagbili namin dito sa printer na ito. Noong una nga guys, yung pwesto namin is nasa loob lang ng bahay. Kumuha lang kami ng maliit na space doon sa aming kusina. Habang tumatagal nga is nakikilala na ng mga tao, ng mga kapitbahay namin na kami is nagpapaserox na. Pag kami magpapaserox or magpapaprint is pumapasok pa kami doon sa loob ng kusina. Tapos yung customer namin is naghihintay lang sa labas ng bahay namin. Kaya nga nung nagkaroon kami ng budget ni daddy is talagang pinaglaanan namin itong aming shop. Nagpagawa kami ng maliit na shop sa labas lang din ng bahay namin. At ang gumawa nga lang ng shop namin is si Papa, yung tatay ni daddy. Nung unti-unti na nga nakikilala ng mga taon sa lugar namin ang aming printing shop is nag-offer na rin kami ng iba pang printing services. Nag-offer na nga rin kami ng Rush ID. And habang tumatagal nga kami dito sa aming printing shop is marami kaming gustong i-offer sa aming mga client. Kaya kami ni daddy nagsumikap talaga kami na makapag-invest pa ng mga iba pang gamit para dito sa aming printing shop. Kaya thank you Lord sa lahat ng blessings na ibinibigay mo sa aming araw-araw. O siya guys, napakadami ko ng daldal at naikwento sa inyo. Hanggang sa susunod ulit na mini vlogs, marami pa akong i-share at ikukwento sa inyo. Sa mga hindi pa po nakapalo sa amin, please follow our page. O siya guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!